So, sa buhay po natin, actually, ang importante naman talaga present time. Yung nakaraan, alaala na lang at lesson. Hindi nyo na mababalik yan, kaya huwag kayong mabuhay sa inyong nakaraan. Yung mga hindi makamove on, nasasaktan, no, namumblema, mali yan. Mabuhay kayo sa kasalukuyan. Pero sa kasalukuyan po natin, may dalawa tayong actually pinamumuhay. Una, ini-enjoy natin ang present life. Pangalawa, hinahanda din natin ang ating kinabukasan. Ang present life ay paghahanda din po yan. So, dalawa ang pinamumuhay natin. Ma-enjoy tayo sa buhay natin. Let us enjoy it. Kasi yun lang talaga present ang ating buhay. Hindi ang nakaraan, hindi ang darating, kundi ang kasalukuyan. So, enjoy your life. Pero at the same time, ang kasalukuyan ay paghahanda rin para sa inyong kinabukasan. Kasi kung ano yung pinamuhay nyo ngayon, yan ang aanihin nyo sa kinabukasan. Alam nyo lahat ng ginagawa natin ngayon, may epekto. Maging sa katawan nyo. Yung palang ugat natin, kapag hindi kayo kumilos, tumitigas. Na-experience ko yan kasi nabalian ako for 3 months, nakabenda ang aking tuhod kasi nabalian ako para magdugtong yung ugat, yung buto. Pero ang epekto pala noon, hindi ko kinilos ng 3 buwan, tumigas ang ugat ko. Hindi ko mabend ang ang aking tuhod. Hindi ko mabend ang aking sakong. Yung pala epekto nun. Kaya akala ko, nung biglang ginanon doktor, nabalian na naman ako, yung pala hindi, yung ugat ko ang sakit. Kaya kung hindi nyo hinahanda ang inyong buhay, may mga epekto yan. Kaya ako, pag ako nag-e-exercise, hindi para sa katawan ko, sa ugat ko yun, para laging maging flexible at laging maging dumalo yung dugo. Kaya ginagawa ko ng exercises sa isang araw, hinahanda ko maging flexible uli at maging maayos ang aking kilos sa 2 araw na buhay ko. Kasi ngayon ang epekto. Yun namang 1 linggo na ginagawa ko na pag-e-exercise, kahit anong gawin ko, paghahandain for another week or another 2 weeks. Yung ginagawa ko sa 1 buwan for another month yun. Kaya actually, lahat ng ginagawa natin ay paghahanda. Lalo na sa kaluluwa. Lalo na sa ating buhay. Because kung anong pinuhay nyo rito sa lupa, alam nyo ba, yan din ang mabubuhay nyo sa ibibigay sa iyo sa walang hanggan. Yan ang magiging buhay natin. So, when God says sa Isaiah, prepare the way of the Lord, make it straight. Gawin niyo matuwid ang daanan ng Diyos. Ito ay isang pahayag na mangyayari sa panahon ni Kristo. Pero yung pinahayag na ito ni Isaiah, darating ang Diyos. Ihanda nyo ang inyong daan, gawin nyo itong diretso. Ang tinutukoy niya ron actually, hindi daan ng mga lubak-lubak. Yung mga lubak-lubak niyong daan, ayusin nyo. It was preparing, ang nire-repair niya rito yung inyong buhay, yung inyong puso. Because God will make a way in your life. Basahin nga natin Isaiah 40. Kaya kung ang inyong buhay ay baluktot pa rin, kung ang puso nyo ay hindi nyo hinanda sa Panginoon, remember, may consequence yan. Kaya ito pinahayag ng Panginoon. A voice of one calling in the desert. Prepare the way for the Lord. Way, daan. Bigyan nyo ng magandang daan ng Diyos. Make straight in wilderness and highway for our God. Kayo, sa 4, kayo, basahin nyo. And the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it, for the mouth of the Lord has spoken. So, ito'y na-fulfill, 4 na gospel, pinakita talaga. Kasi talagang darating ang Panginoon Diyos in a form of Jesus Christ. So, sabi rito,
Sige, isa-isay natin, na-fulfill for gospel. Talaga na-fulfill na dapat ihanda yan. At ito'y pinahayag. Repent. Actually, it was about repentance. It is about heart. The way of God into your heart, into your mind, into your life. Yan ang ibig sabihin doon. I-prepare nyo naman. Ihanda nyo naman yung mga sarili. Kasi kapag yan ay punong-puno ng basura, punong-puno ng bisyo, punong-puno ng kabuktutan, punong-puno ng inggit, punong-puno ng sama ng loob, how can God enter into your life? That's the meaning of that. At gagawa na siya ng provision para tayo ay baguhin, para tayo patawarin. Ngayon, hindi nyo pa dadaanin. Ang puso nyo balubaloktot pa rin. And doon naman sa basahin natin, it was fulfilled. There was a call. Make your way straight. Doon sige, basahin natin sa Matthew 3:3, pakita natin, there was a fulfillment. 4 na gospel pinakita. Ibig sabihin, dapat talaga, let us prepare a way for our God. Sa Matthew, this is he who has spoken through the prophet Isaiah. Kita niyo ba? Binasa, pinulfill. A voice of one calling the desert, prepare the way of the Lord, make straight path for Him. And then sa Mark 1, chapter 1, Mark chapter 1, verse 1 to 3. Mark chapter 1, verse 1. The beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. So verse 2. It is written in Isaiah, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. 3. A voice of one calling in the desert, prepare the way. Napakalaga kasi. Napakalaga. And then, inulit din at tinala rin sa Luke. Luke chapter 3, verses 4 to 5. Luke chapter 3, verse 4 to 5. Luke chapter 3. Luke chapter 3. Kasi ang gospel, 4 na pahayag yan ng buhay ni Kristo. Meron, minsan inahayag sa Luke, wala sa John. Minsan, nahayag sa Matthew, wala naman sa 3 gospel. Pero ito 4. Meaning, ganun ka-importante na ihanda nyo ng daan ng Panginoon sa buhay nyo. As it's written, the book of the word of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. Talagang ine-emphasize niya, sa pagdating niya, ihanda nyo ang inyong daan. Dadaan siya sa buhay nyo. And doon naman sa John, chapter 1, verse 23. John, chapter 1, verse 23. John, chapter 1, verse 23. Okay. John replied in the words of Isaiah the prophet. Kasi tinanong siya, nagbabautismo siya. Sabi, ikaw ba yung si Elias? Hindi ako si Elias. Ikaw ba yung propeta? Hindi ako propeta. Pero ito yung sinasabi sa Isaiah na ito ako. Sabi niya, I am the voice of one calling in the desert. Make straight the way of the Lord. Siya yung nagfulfill. He was the one, si John ang nagsabi, kauna-unahan sa mga tao, magsisisi na kayo. Repent. Because the kingdom of God is at hand. Ang tinutukoy dito sa Isaiah ay ang daan ng Diyos sa buhay natin. Make your way straight. Tanggalin niyo yung lubak-lubak. Ipatag niyo yan. Yung mga paliko-liko, gawin yung diretso para ang Diyos ay makarating sa inyo. And that's the meaning of that. Make the way for the Lord. He was preparing the first one who evangelized, the first one who say, magsisisi kayo, gawin yung diretso ang inyong pamumuhay, gawin yung diretso ang daan patungo sa inyong puso, ay si John the Baptist. Kasi si Jesus, pinagtsagaan pa talaga ni Jesus, Jesus Christ is one of the Trinity of God. Hindi siya talaga son. Hindi siya anak ng Diyos in a sense, physically. No. He is also equal with the Father. Walang Father, Son, and the Holy Spirit noon. Wala. They are equal. Kaya lang, to save the human being, to save us,
Kailangan niyang magkatawang tao. Nagkaroon ng revolusyon sa kalangitan. There was the Father, Son, and the Holy Spirit in the beginning. Wala. But there is already Trinity. Kasi doon sinabi, gawin natin ng tao na kawangis natin. They were talking to each other. Gawin natin ng tao na kawangis natin. You see? Hindi, gagawin ko ang mga tao na kawangis ko. Hindi ko. Plural ang ginagamit niya. Iba, sinasabi daw, anghel ang kausap niya. Imposible yun kasi kakausapin mo na gumawa kayo, yung may kakayahang gumawa rin. Hindi ko pwede sabihin sa anak ko, kay Moy, gawin natin ang sasakyan. Ayusin ko tulungan mo ako. Hindi ganon. Tatawag ako na may kakayahan, gagawin namin. So it's not the angels, it's not other creation, but they were in the beginning equal. Kaya lang, among them, kailangan magkatawan tao kasi to process our salvation. Kailangan may mamatay, magdanak ng dugo. And we know that God is spirit. Wala siyang dugo. He has to have the flesh. Kaya nga si John na nasumulat, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Nagkatawan tao siya for the purpose of saving us. Kailangan kaya nagpakahirap si Jesus. Yun lang pagbaba niya from God to human being, ang hirap na. But He made it. Ngayon, kaya sabi niya, ihanda niya yung mga puso niyo. Ihanda niya yung buhay. Gagawa ako ng salvation. Gagawa ako ng patatawad ng buong daigdig. Yun ang kahalagahan noon dun sa Isaiah. Ihanda niyo ang daan para sa Diyos. Kasi pinaghirapan niya to. Sinakripisyo niya to. At hindi lang iniwan niya ang kanyang kaharian, ang kanyang pagiging Diyos, siya'y nagkatawan tao. At talagang tao. Tao talaga siya. Kasi the very purpose, sabi niya, ako'y pumunta rito hindi para pagsilbihan, para mag-serve. He has to lay down His life for us. Tao talaga siya, nasakta, nagutom, no? Nagdamdam, lahat talaga ng nature ng tao kasi nanggaling siya sa tao kay Mary. At yun ang kahalagahan ng virgin birth. Si Mary hindi forever virgin. Kasi ang panganganak ni Maria kailangan hindi magalaw ng lalaki. Kasi ang Diyos na magbibigay ng conception sa katawan ni Mary. So si Jesus ay anak ng Diyos. Kasi ang nagbuntis kay Mary ay ang Espiritu ng Diyos. At tao siya kasi pinanganak siya ni Mary. At gayon din yung paghahandaan. Nung pinanganak siya, hindi lang siya pinanganak, kundi siya'y sinampal, dinusta, pinagbintangan, napatay sa krus para lang sa ating relasyon sa Diyos. Kaya nga dito, ang unang kauna-unahang nagsabi nito, repent, is John the Baptist. Repent. It is the way. It is the way to your heart for God. Kasi kapag hindi yan diretso, nandiyan pa rin ang kabuktutan. Nandiyan pa rin ang pagiging makamundo. Those are crooked. Those are mga daang ikauhulog. Kaya nga, it was a symbolism na gawin yun diretso ang daan ng Panginoon. It was referring to your heart. It was referring to your life. Because God had made the way for our forgiveness and our salvation. The first coming is to make way for our repentance. Yun yung unang pagpunta niya rito, yung nagkatawan tao siya. Siya ay pumunta rito para ihahain lang para sa ating kasalanan. For our repentance. Kaya nga, repent. Kasi
si Jesus ay nabatay para sa inyong mga kasalanan. Repent. The second coming, kasi umakyat na siya, no? Umakyat na siya sa langit, natapos niya ang kanyang misyon, na-fulfill niya ang kalooban ng Diyos that He has to die for our sin. The second coming is to claim the kingdom sa atin. The second coming is for our complete salvation, yung kumpletong kaligtasan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung John 3:16, mahal tayo ng Panginoon. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Na-fulfill na yon, lahat ay pinatawad na. Pero may kama, that whosoever, yun lamang tatanggap kay Jesus, maniniwala sa Kanya at siya lang ililigtas. Kaya dalawang idea yan. Yung pag-una niyang punta rito para patawarin ang buong daigdig, pinatawad ng lahat. Pero iba yung salvation, hindi lahat ililigtas. Pinatawad ang lahat ng tao, subalit, hindi lahat maliligtas. Kasi nga, may mga taong crooked pa rin ang daan. May mga tao pa rin baluktot pa rin ang kanilang puso, ang kanilang pamumuhay. How can God save them? So, iba yung kapatawaran, the first coming of Jesus Christ. Iba yung second coming to complete our salvation. Yun yung daan ng pamumuhay natin. Yung kalooban niya, sinusunod natin. And when He comes, kukunin niya lang yung mga sumusunod sa Kanya. That is the second coming. For our complete salvation, ligtas ka na nung tinanggap mo si Jesus, subalit mamuhay ka ng diretsyo. Mamuhay ka ay sa inyong kalooban. Kasi kung yan ay baluktot pa rin, ano? Hindi mo pa rin siya pinadadaan for your complete salvation. The complete salvation is kapag tayo ay kinuha na ng Panginoon. Kaya the first coming of Jesus Christ, nang siya ay nagkatawan tao, pinahayag ang unang preaching, unang message talaga ni John the Baptist, repent, magsisisi kayo. Pinatatawad na kayo ng Diyos, kaya magsisi na kayo. Subalit, ang pangalawang message naman ngayon, through the church na, make the way, make your life straight. Habang hinihintay natin ang Panginoon. Ito, paghihintay ito sa Panginoon, we are making our life straight. Kaya yung mga buhay natin na baluktot, alam naman natin baluktot, idiretso nyo na. Alam nyo naman mga bako-bako, idiretso nyo na. Still, the message is applicable after the repentance. He was talking about our life. He was talking about our heart. He was talking about yung the way we think, the way we plan, the way we prepare our life. Kaya nga, ang buhay natin ay depende sa pinamumuhay nyo ngayon. Kung ang inyong buhay baluktot pa rin, ang hirap po sabihin na kayo ay bibigyan ng magandang buhay sa kalangitan. Make your life straight. So the first coming is to make way for our repentance. And the second coming is for our complete salvation. Kaya tayo naghihintay kasi we are waiting for complete salvation. Ang ating puso, ang ating kaluluwa, espiritu at katawan, ililigtas ng Diyos ayon sa pinamuhay natin dito sa lupa. We are part of the coming of the Lord. Parte po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Either nung bumalik siya dito ng katawan lupa, nung siya'y nagkatawan tao, at sa kanyang muling pagbabalik. Kaya prepare the way of the Lord. Mga kapatid, kayo ba'y naghahanda lagi sa Panginoon? O baka nakakalimutan nyo na siya? Huwag niyong kasawaan ang maglingkod sa Diyos. We are part of the coming of the Lord and make way straight. The way is our heart, nasabi ko na. And the way is how we live. Dalawa yan. How you live and how you repent. Kung talagang nagsisisi ka. And those are the ways he was talking about. Ang ating buhay dito sa lupa. We are making way for others. And ito na. Anyway, kung kayo'y tinanggap nyo na si Jesus at kayo namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, alam nyo, ang Panginoon Diyos ay sumasa inyo. Meaning, binigyan nyo na talaga siya ng daan. Pero paano yung iba? Hindi pa nila alam kung paano mabuhay ng tama.
kung paano mabuhay ng diretso. Lubak-lubak pa rin ang kanilang dinadaanan. We are making way for others. And that is our mission. That is commission to us. Alam mo yung commission, yung kinukomit kita, ikaw ito gawin mo ha. Yan ang commission. Marinig nyo lang yung commission sa mga sundalo, commissioner, kung ano. Kasi kinukommission, may pinagagawa sa kanila. Alam nyo ba, nung kayo'y niligtas ng Panginoon, couple of that of saving you is committing you to a certain purpose, committing you to a certain mission. We are making a way for others, and that is Great Commission. Paano yun? We are making ways for others. Way to forgiveness, who God is. Sana sa ating buhay, sa ating pagsasalita, sa ating example, ituro nyo sa kanila kung sino ang Diyos sa buhay nila. Matuto silang mamuhay na God-centered. Kasi may mga Kristiyano, na-Kristiyano nga, pero self-centered pa rin. Alam lang nila ang Diyos, pero hindi nila alam kung paano mamuhay kasama ang Diyos. Kristiyano na, pero nasusunod pa rin yung sarili. Kristiyano na, gumagawa pa rin ng mga planong pang-sarili. Pag gumawa kayo ng pang-sariling plano, alam na natin yan, alam na ng Diyos yan. It is only for your self-glorification. Maging sa Christianity, sa mga ministry, no? Oo, andyan na lahat, maraming plano, pero sometimes yung gumagawa ng plano ay para sa kanyang kapurihan. Nagsasalita rito, yung pala para sa kanyang kapurihan. Kumakanta rito para mapapurihan. Sana whether ma-recognize kayo sa church o hindi, gawin niyo ang pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Kaya minsan masakit. Masakit ang katotohanan. Nandito lang kapag may part. Sana kahit wala kayong part, nandito kayo. Nandito lang pag song leader. Nandito lang pag preacher. Nandito lang kapag anniversary. No. Kaya minsan, prayer meeting, ang konti lang namin. Kaya yung tanong nung last Friday, kapag alam nyo ang buhay nyo ay kukonti na lang, anong gagawin nyo? Kasi, yung gagawin mo yung the best, no? Kapag 5 taon na lang, magsaserve, paano kung 1 taon na lang? Sinagot ko, lagi na akong attend ng prayer meeting. Kasi madalas kaligtahan Now, kahit hindi natin alam kung kailan na lang ang buhay natin, iserve natin ang buhay natin sa Diyos. Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Sa mga youth, huwag niyong isipin na mahaba pa ang buhay niyo. Ibigay niyo yan sa Panginoon. Mag-serve kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Lalo na sa mga may edad, tulad ko, senior na lang, talagang bilang na lang talagang oras namin. Natatawa si Mamita. Tansya niyo, Mamita, ilang taon na lang ang buhay niyo? 12. Ako 15. Kasi I'm praying na 75 pa, mabuhay pa ako. Bilang na talaga. Kaya, yung natitira na yon, wala na akong pinapangarap. Ayoko nang mangarap. Ayoko nang kung ano pa mga gusto ko. Unlike sa mga youth, maraming gusto yan Maraming plano yan. Maraming pinapangarap yan. Hayaan nyo sila mangarap at iplano. Pero sa ganitong edad natin, wala na akong plano. Wala namang, kontento na. Kaya nga minsan paulit-ulit na lang sinasabi natin kasi tayo going back inaalala natin mga sinabi natin, mga nakaraan natin. Unlike sa mga youth, going forward sila. Kasi bilang na natin ang oras natin. Alam nyo, ito lagi ko nang nasasabi. Minsan may mga mali tayong tradisyon Yung birthday kasi, binibilang yung nakaraan. No? Halimbawa, 20 years kang nabuhay. 50 years, sinelebrate, 50 years kang nabuhay. Yung wag ini-celebrate mo, inaalala mo, o binibilang mo. Nawa, baligtarin natin. Ang bilangin natin yung natitira. Pabaligtad na bilang natin, ha? Sige nga, kung may pera kayo, ano ba madalas yung bilangin? Yung nagastos o yung natitira sa pitaka nyo? Hindi nyo na binibilang yung nagastos, di ba? Sakit lang ng ulo. Pero ang binibilang nyo ay yung natitira. Bakit? Kasi para maging matalino kayo kung saan pagagamitin. Amen?
Ay, magkano na lang itong pera ko? 2,000. Dati ito, 50,000. Gastos dito, gastos dito. 10,000 na lang. Ngayon, magiging matalino ka sa 10,000 yun. The same way with our life. Huwag kayong ma-enjoy masyado sa birthday nyo. Ang enjoyin nyo at ihanda nyo yung natitira nyong buhay. Kaya yung buhay ko, bilang ko pabaligtad na. Hindi na yung 60, 61, 62, hindi. 15, 14, 10, 5. Ano gagawin ko? Dahil 5 na lang. Siyempre, ilalaan ko yun na makakabuti sa akin pang walang hanggan. Ganon ang gawin nyo. Alam nyo, biblical yon. Sabi ni David, Lord, tulungan nyo ako magbilang ng aking buhay para ako'y maging matalino. Nakakatalino talaga yan. Kesa sa mga hindi nagbibilang ng kanilang natitirang buhay. Gastos dito, gastos doon. Hanggang makita nyo, wala na pala kayong buhay. Pagsisisi ang aabutin nyo. So, let us teach others. We are making way for others. Tulungan silang matuto kung paano malaman kung sino ang Diyos sa buhay nila, kung paano magsisi, kung paano mabuhay ng diretso, kung paano nila ihanda ang buhay nila sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi whether you like it or not, God will meet you face to face. And God will account on your life. I-account niya. There will be accounting. Ipamumukha sa atin ang ipinamuhay sa atin. If it is for Him, for His glory, glorious. Pero pag pang sarili lang, yun ang masakit. Maraming tao hindi alam magbilang ng kanilang buhay. Maraming tao ang hindi alam kung paano maging straight ang daan para sa Diyos. And the Lord says, make straight your life. Ang unang nagpahayag ng make your way straight ay si John the Baptist. Ang pangalawa po, the church. The church should always shout. The church should always say to the people, make your way straight. Alam niyo ba, halimbawa tayo sa mga iba, kung paano sumamba sa Diyos, kung paano tumawag sa Diyos, kung paano mamuhay kasama ang Diyos. You are the one calling in the desert now. Hindi na si John the Baptist. Tayo na ang sumisigaw sa desert. Na sinasabi, make your way straight. Kaya bilang mga tinawag ng Diyos sa iglesia, making a way for the Lord is your great commission. Yan po ang importante. God has entrusted you this effort. God has entrusted you this commission, this work. Okay. Making a way for the Lord is a great commission. At kapag na-fulfill niyan, it is a glorious day for you. Lahat tayo magsitayo. Lahat tayo magsitayo. Panginoon, salamat. Make us the voice in the desert, O God, na nagsasabi, Panginoon, gawin yung diretso ang inyong handaan para sa Panginoon. Nawa mapulfill sa buhay nyo ang sinasabi ni Isaiah, may sumisigaw sa ilang, gawin yung diretso ang daan ng Panginoon. Panginoon, salamat, O Diyos. Ngayon, sa araw na to, kung kami, Lord God, ay hindi nakapaghahanda, patawad, O God. Nawa, Lord God, sa bawat sandali, maalala namin ang komisyon na to, na hindi lamang sa buhay namin ang gawin diretso ang daan para sa inyo, maging sa iba, Panginoon. Matulungan namin sila na matutong idiretso ang kanilang daan para sa Panginoon. Salamat, Ama. Pagpalain niyo ang bawat isa narito. Use them. Bless them. Inspire them. Equip them. At manahan kayo lagi sa buhay nila. Itaas po natin ating mga kamay. Ang Diyos na tapat na tumawag sa inyo ay tapat ding gagamitin kayo at ibibigay ang lahat ng iyong pangailangan.
Hindi siya nagkakamali sa pagtawag sa inyo. Hindi siya nagkakamali sa mga pangako niya sa inyo. Kayo ay pagpapalain, kayo ay gagamitin. Ihahanda kayo sa Great Commission to be the voice in the desert. Maging diretso ang daan ng bawat isa para sa Panginoon. Ama, pagpalain niyo sila. Bigyan niyo sila, Lord God, ng lahat ng kanilang pangailangan at ayon sa kanilang hinihingi, ito'y pagkakaloob niyo upang sila'y patuloy na maging pagpapala sa iba, maging pagpapala sa pamilya, kapatid, magulang, kamag-anak, at sa lahat ng tao na kakilala nila sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Sige po, tayo po makakaupo na.